Dito sa abroad, sariling sikap. Pag magkasakit ka, alagaan mo yung sarili mo. Ito nga, hihilutin mo yung sarili mo dahil wala ngang mag-aalaga sa'yo at walang manghihilot dito. Sariling sikap mo yun. Hindi mo rin pwede asahan yung mga kaibigan mo dahil paro-parehas kayo nagtatrabaho. At kailangan mo talaga alagaan ang sarili mo at para din makapagtrabaho at makapasok ka. Hindi porkit nasa abroad ka, kapag nagkakasakit ka, kailangan mo talaga pumasok. Dahil kapag hindi ka pumasok, wala kang sasahurin. Ganito ang buhay dito sa abroad. Ang mga OFW, ito lang yung sasabihin ko, para yan silang mga artista. Ang gagaling talaga yan nila magdrama na kahit nahihirapan na yan sila, sasabihin pa rin yan nila para sa kanilang mga pamilya na okay lang sila, wala namang problema, okay na okay. Ipapakita talaga niyan nila na masaya sila, nakangiti sila. So, alam nyo ba, sa likod ng camera, may mga lungkot yan nilang dinadala-dala. Hindi man yan sabihin sa inyo, pero ang totoo, minsan sarili nila mismo ang tinatanong para sa sarili nilang problema. Sarili na lang nila ang dinadaingan nila ng mga problema nila. Kaya ito lang masasabi ko, kapag mayroon kayong mga kamag-anak o mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa, nag-a-abroad para sa sarili nilang pamilya o para sa mahal sa buhay nila na matutustusan or matutugunan ang pangangailangan. Alam nyo ba, ito lang ang sasabihin ko, bigyan nyo ng halaga ang kanilang mga pinapadala. Bigyan nyo ng value ang kanilang mga pinapadala sa inyo. Huwag gumasto ng basta-basta. Isipin yung pinaghirapan ng inyong mga magulang or ang inyong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho o nag-a-abroad para sa kanilang pamilya. Di ibig sabihin na huwag gastusin ang kanilang mga pinapadala, pero alamin or ingatan din ang kanilang mga pinapadala para matuwa din sila na iginagasto nyo ng maayos ang kanilang mga pinaghirapan. Iba nga na mga OFW, nagtitiis sila sa hirap, nagtitiis sila ano lang ang makain na kung ano lang ang maulam para sa pamilya nila. Kaling hindi sila makakain ng masasarap, basta ang importante makakain ang mga mahal sa buhay nila ng masasarap na ulam. O kung may makikita kayo, yung ibang mga OFW na may pumupunta sa magagandang mall, kumakain sa magagandang restaurant, yung mga mamahaling restaurant, yung mga sosyalin na restaurant. Alam nyo ba na gusto lang nila yon na makita sila ng mahal sa buhay nila, na masaya sila, na okay sila. Yun ang purpose doon. Ngayon, alam nyo na kung bakit ang mga OFW pumupunta ng ganon, para lang naman makita nila na masaya sila, na wala silang dinadala-dalang problema. So, ito ang pinakamasakit. Kapag umuwi na yan sila sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan, sa kanilang mga kanya-kanyang bahay na inuuwian, doon na nila din nauumpisahan na iniisip yung paunti-unti yung mga problema na kung ano ang nararanasan or na-experience nila. Kaya ito lang ang masasabi ko, kapag hindi kayo nare-replyan ng mga kaibigan nyo na nasa abroad, huwag nyong imamay na nag-iba na sila, nag-iba na yung ugali nila. Yung iba yon, isip nila baka sa susunod kung ano